Deuteronomy chapter 10, verse 12 and 20. Okay, basahin natin yung verse 12. Ready, go. What doth the Lord thy God require of thee, but to fear the Lord thy God, to walk in all his ways, to love him, to serve him. Okay, verse 20. Thou shalt fear the Lord thy God, him thou shalt serve, and to him shalt thou cleave, and swear by his name. So makita natin dito ang sabi ng Panginoon, anong nire-require ng Panginoon sa bawat isa sa atin? To fear Him. Okay? God requires to fear Him because that is the beginning of wisdom. Not just to fear Him, but to walk in all His ways. It means mahalaga na pag-aralan natin ang salita ng Diyos. By the way, hindi natin pinipili kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Every part ng salita ng Diyos is mahalaga sa buhay natin. Okay? And also to love Him. Okay, so we fear Him, we walk with Him, we love Him. At kung ginagawa natin yan, it will be easy for us to serve Him. Amen? Ang pagsuserve, hindi ito responsibility. It is an opportunity. It is a privilege. Because once we fear the Lord, we walk in His way, we love Him, it will be natural to serve Him. By the way, we are in the church serving Him, not because of anybody in the church, not for the pastor, but for the Lord. Nagsaserve tayo para sa Panginoon. Sa verse 20, sinabi niyan, the fear of the Lord, thy God, Him shall thou serve. At kung ikaw ay magsuserve, you ought to cleave to Him. Pag sinabing cleave, talagang attached. Talaga yung John chapter 15. Sabi nga, ang pinaka-goal natin is not to struggle to bear fruit. Our struggle must be to give our best to connect to the Lord. Kasi kahit anong gawin mo, kung hindi ka connected sa Panginoon, hindi mo maramdaman yung power niya. Hindi mo maramdaman yun. So that's why kailangan natin mag-cleave to the Lord and swear by His name. Ibig sabihin talaga mangangako tayo para sa Kanyang pangalan. Okay? So, ang pagsuserve is not a one-time decision. It is not for a season. It is not just for hindi ito during the time that we are just spiritually upbeat. But ang pagsuserve, it is a journey. Ibig sabihin, magsisimula ka, pero dapat yung makikita mo yung finish line. At ang finish line, kapag kinuha na tayo ng Panginoon, it is a lifelong journey. So, message natin ngayon is our journey in serving the Lord. Our journey in serving the Lord. So, tayo po muna yung manalangin. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo pong nawa muli kami. Na kayo po Panginoon ng maluwalhati at may taas. Bigyan niyo po kami Panginoon ng wisdom na galing sa inyo. Makita namin Panginoon ang reason bakit po kami nagsuserve. And tulungan niyo po kami Panginoon that we will serve you with all our heart, soul, and mind. At we will serve you Panginoon not because you commanded us to do it, but because we love you. Tulungan niyo po kami Panginoon na gawin namin ito Panginoon for your honor, for your glory. Enable us Panginoon because we do not know Panginoon kung paano po ito gagawin. And alam namin Panginoon that everything na ginagawa namin is spiritually given Panginoon sa amin. At kayo pong nagbibigay ng enablement. So bless po Panginoon ng bawat isa. Kayo pong muli Panginoon na may taas. In Jesus I pray. Amen. Pwede tayo maupo? So our journey in serving the Lord. Sabi ko nga, hindi ito ang one-time decision. Hindi ito yung sasabihin mo, Lord, magsuserve ako tapos may certain time lang na tayo magsuserve. Hindi ito for season na para bang tinitingnan natin yung panahon na may sometimes tag-araw, may times tag-ulan. May time na mainit, may time na malamig. Pero sa pagsuserve, walang season. In season and out of season. Pag nagsuserve tayo. Okay? So do not just also serve when you are spiritually upbeat. Sometimes pagka nagsuserve tayo because we feel that we are okay spiritually.
Nagsuserve lang tayo during the time na tayo ay yung bang lahat ng mga bagay na nangyayari is okay. But when everything is not okay, hindi tayo magsuserve. Tanda natin, serving the Lord is a journey. Okay, it is a lifelong walk of obedience, growth, and faithfulness. So ang pinaka-goal natin is, nagsimula ang Panginoon sa buhay natin when we accepted the Lord Jesus Christ as personal Savior. Ang pinaka-goal natin is to walk in obedience with Him. And as we walk in obedience, you will grow, amen? Okay? Of course, wag ka naman yung parang nandun ka lang. Dapat nag-grow. Okay? Hindi lang nag-grow, kundi dapat maging faithful. Okay? So, mahalaga yung faithfulness because someday, makikita natin na merong reward if we faint not. It means if we stay faithful. So from the moment the Lord saved us, He lead us sa step by step in serving Him. Knowing Him, ang daming ginagawa ng Panginoon pagka na-save ka, hindi naman nang na-save ka, agad-agad, alam mo na kagad ang Bible, no? Hindi naman nang na-save ka, agad-agad, nagbago na kagad yung nagkaroon ka kagad ng mga changes, although, thank God for the Holy Spirit na nandyan sa puso mo. Pero isang bagay na makikita natin dito, nililid tayo ng Panginoon step by step for one purpose, to serve Him. Binigyan niya tayo ng spiritual gift, and the main purpose of spiritual gift is to serve Him. Okay? Hindi niya binibigay yung spiritual gift na yan, na gagawin mo lang yan na tapalamuti sa iyong Christian life. It is, the main purpose is to serve Him. Mag-serve tayo. So, 4 na bagay. Direct to the point na tayo, no? Kasi 4 points ako ngayon. Number 1, we are called to serve God. Okay? Merong call to serve God. The first step of our journey is knowing yung pinaka natin that we are called to serve God. Actually, ang pinaka natin dito is, ang pinaka unang makikita natin dito, we are saved by the Lord Jesus Christ by His grace and by faith, not of works. Niligtas tayo ng Panginoon. At ang pinaka-purpose ng Panginoon sa pagliligtas, kung titingnan natin to, no? Tingnan niyo Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang 10. Ephesians chapter 2. Kasi kuminsan pag binabasa natin ito, hindi natin tinitingnan yung pagkakaugnay ng mga verses, but in Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang 10. Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. Ang sabi niyan, for by grace are you saved. Paano tayo na-save? By the grace of God. Through faith. Kaya hindi ito, not of yourself, it is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. So makikita natin dito ang salvation, especially para sa ating mga bisita, ang kaligtasan hindi resulta ng gawang mabuti. Ang kaligtasan ay hindi resulta ng reliyon. Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos, ibig sabihin hindi tayo worthy. Pero kung magkakaroon ka ng pananampalataya, natatawag ka sa pangalan ng Panginoon, Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Hindi mo kailangan pagpagura ng isang bagay na yan, kundi ang Panginoon ang nagbayad niyan, kailangan mo lang siyang tanggapin sa puso mo bilang tagapagligtas. Pero pagkatapos nating maligtas sa verse 10, makikita natin sa verse 10, merong kakaibang ng Panginoon. Pagkatapos nating masave, for we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works. Nakikita niyo yan? Kailan papasok ang good works? After you got saved. Amen. Hindi ka nasisave dahil sa good works. We are saved by grace through faith, but when you are saved unto good works. Nakuha niyo yung pinakano natin dito sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9 hanggang 10? Pagkatapos nating maligtas, yung magnanakaw sa cross, kung titignan natin magnanakaw sa cross para magkaroon tayo ng knowledge. Okay. Yung magnanakaw dun sa cross, kung tingnan niyo yung sa magnanakaw dun sa cross, Luke chapter 23 verse 42 to 43. Ito yung example ng Ephesians chapter 2 verse 8 to 10.
Ang sabi dito, and he said unto Jesus, dahil mamamatay na siya ng 3 o'clock. Alam natin na ang pinakaparusa pag pinag-aralan nyo sa history ng Romans, ang pinakamahirap na penalty sa kasalanan is crucifixion. Kasi magsisimula yan hindi sa umaga kundi sa gabi. Sa gabi, lalatiguhin niya ng 39 stripes. Okay? Nandun na yung parusa, gabi pa lang. Grabe na yung gagawin sa'yo. Then paggising mo ng umaga, hindi ka pag-ano naka-recover, ipaparada ka na dala-dala mo yung isang napakabigat na cross. Okay? Tapos pagdating dun sa may place, dun sa Golgotha, saka ka ipapako, ibibilad ka sa araw, para ikaw ay mamatay ng unti-unti. Kapag sapit ng 3:00, ang gagawin sa kanila, papatayin na sila sa pamagitan ng pagbabasag ng tuhod. Kasi kapag nandun sila sa cross, nakakahinga pa sila kasi yung bang, 'di ba pag humihinga ka, kailangan mong i-stretch pa rin yung lungs. Iano mo, bubuhatin mo yung sarili mo. So napakahirap na every time nahihinga sila, napakasakit noon. Pero alam natin na pagdating ng 3 o'clock, papatayin sila. Babasagin yung tuhod. Ang Panginoon hindi na binasag yung tuhod kasi nakaprophesy pero namatay siya before 3. Kaya para tiyakin na siya ipatay, tinusok siya sa tagiliran. Amen? Now, yung magnanakaw sa cross, alam niya mamamatay na siya. Pero anong ginawa niya? Tumingin siya sa Panginoon at sinabi niya yung kataga, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Yung ginawa ng magnanakaw sa cross, ginawa niya yung John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth. Walang ibang requirement ng Panginoon sa salvation kundi manampalataya ka sa ginawa ni Jesus Christ. That whosoever believeth should not perish but have everlasting life. Yung Romans 10:13, tumawag siya sa Panginoon. At yung pagtawag niya sa Panginoon, para bang yung sinabi niya, remember me when thou comest into thy kingdom, nag-aalanganin pa siya. Hindi niya sinabing, Lord, bring me when thou comest into thy kingdom. Dahil alam niya makasalanan siya, hindi siya karapat-dapat. Sinabi niya na lang yung word na remember, baka sakali. Pero hindi niya alam na ganawa niya yung kalooban ng Panginoon na tumawag siya that day. At nang tumawag siya that day, sabi ng Panginoon sa verse 43, and Jesus said unto him, verily I say unto thee, today thou shalt be with me in paradise. Today thou shalt be with me in paradise. That is the promise. Okay? So makikita natin dito sa magnanakaw sa cross, nakababa pa ba yung magnanakaw sa cross para magpalit ng reliyon? Hindi. Bakit may mga reliyon na nagsasabi pag hindi ka miyembro ng church, hindi ka ligtas? Yung magnanakaw hindi naging miyembro ng church. Hindi na siya makakababa para mag-transfer ng membership. Hindi na siya makakababa para magpabaptize. Hindi na siya makakababa para maging miyembro ng isang church. He just asked God. He called to God. Natanggapin siya bilang tagapagligtas. Yung magnanakaw na save, at hindi na rin siya nakababa para magbagong buhay. So ibig sabihin, ang kaligtasan hindi sa good works natin, hindi sa religion natin, but on our faith on the Lord Jesus Christ. Kasi kapag hinaluan natin ang grace ng good works, hindi na yung grace. Tingnan yung Romans chapter 11 verse 6. Romans chapter 11 verse 6. And by grace, and if by grace, kung ito ay sa biyaya ng Diyos, then it is no more of works. Kung biyaya ng Diyos, huwag mong dadagdagan ng works. Otherwise, grace is no more grace. But if it is of works, kung ito naman ay works, then huwag mong haluan ng grace. Otherwise, work is no more work. Amen? So, ibig sabihin isang makikita natin dito, we are saved by the grace of God through faith. Pero pagkatapos mong masave, you are saved unto good works. Yung magnanakaw sa cross, kung meron siyang pagkakataon, ako naniniwala, kung yung magnanakaw sa cross na save tapos pinakawalan, magsuserve sa Panginoon yan. Ang problem, wala na siyang opportunity to serve. Pero bakit nung naligtas tayo ng Panginoon, bakit tayo buhay pa hanggang ngayon? Ilang years ka nang save? I thank God for 31 years na ligtas ako. I accepted the Lord Jesus Christ
August 26, 1995. 31 years. Useless yung 31 years kung wala man lang kung ginawa para sa Panginoon. Because we are saved unto good works. By the way, ginagawa natin yung good works hindi para maligtas, kundi ginagawa mo yung good works dahil ligtas ka na. Amen? Isa sa pinakaano natin, why we need to work out yung ating testimony. Inaano natin yung testimony na to, bakit tayo bilang mananampalataya? Pastor, bakit ganun? Kung tayo ay na-save through grace and by faith, ibig sabihin kahit anong gawin ko na, pupunta na ako sa langit. Yan ang biyaya sa iyo ng Panginoon. Pero hindi ka na-save para gumawa ka uli ng kasalanan. We are saved unto good works. Amen? We are saved unto good works. Ang pinaka-purpose natin, bakit natin inaayos sa ating testimony, because Philippians chapter 2 verse 15, tignan niyo po yung sinabi dito. Philippians chapter 2 verse 15, that ye may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke in the midst of crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights of this world. Meron akong kausap kahapon, ang sabi niya sa akin, nag-start ako na i-workout ang aking salvation ng ganitong date. Sabi ko, workout. Bakit i-workout mo salvation? Ang salvation is not by good works. Then sabi niya, paano pastor yung sinabi doon sa James na faith without works is dead? Yes. Kasi kapag katunay kang ligtas, makikita yung pagbabago sa buhay mo. Amen? Ibig sabihin, hindi makikita naman ang puso natin, pero nakikita yung nangyayari sa buhay mo. Dahil sinabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. Ang tunay na naligtas may changes. Kung pag walang changes sa buhay natin, pag-isip tayo. Kasi dapat mayroong change sa buhay natin if we really accepted the Lord Jesus Christ as personal Savior. Parang sinasabi ni James, ipakita niyo yung pananampalataya niyo sa akin nang walang gawa. Pero ako ipapakita ko yung pananampalataya ko sa pamagitan ng gawa. Dahil sabi niya, kung tunay na meron ka sa puso, lalabas yan. Amen? At ginagawa natin to, sabi ko sa kanya, ang pinaka-goal mo, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, pero ginagawa mo yung good works because you need to shine as light of this world. Na parang ganito, niligtas ka ng Panginoon sa biyaya niya nang tumawag ka sa Kanya, pero bilang mananampalataya, anong kailangan natin gawin? Ayusin natin yung testimony natin because we need to shine as a light. Why? Para mas marami pang masave. Kaya nga isang ilagay nyo sa isipan nyo to. Nung ikaw ay naligtas, yung moment na ikaw ay naligtas, ang gusto ng Panginoon, maging light ka of this world at meron kang mawitnessan. It means useless lahat ng ginagawa natin kung hindi tayo naglalight and becoming a witness. Ang point ko lang dito ngayon sa ating Lisman Sunday, every ministry, ang pinaka-goal is to be a witness. Amen? Every ministry. Kasi we are saved by the grace of God, pero sa kabilang side naman, we are saved to become a witness. 1 Thessalonians chapter 1 verse 9. Punahin yung maigi yung sinabi dito, for they themselves show of us what manner of entering in we had unto you. How we turn to God from idols. Diba? Dati tayong sumasamba sa Diyos-Diyosan. And by the way, dapat ang isang Kristyano, hindi ka na nagpupunas ng panyo doon sa, sometimes may mga iba ganito na gagawin eh. Pastor, pwede bang yung pag umaga, doon ako sa Quiapo, pagka Sunday night, dito ako sa Laloma. Hindi pwede yung yun. Kasi you are not serving the idols. You turn from idols, maling paniniwala, ngayon naniniwala ka na sa Diyos, pero hindi lang sapat na naniwala. Hindi mo sinasabing, naniniwala lang ako sa Diyos na tinanggal ko yung paniniwala ko sa idols at naniniwala ako sa Diyos. Pero sabi yan, to serve the living and true God. Sa kanila, ang service nila, buhatin nila yun. Sa kanila, ang service nila, kahit na masagi sila, basta nandun sila. Naglalakad dyan ng walang patuloy, no?
Ang hirap maglakad ng walang paa, no? Naglalakad yan ng walang sapin sa paa. Pero ginagawa nila yon. Sometimes pumupunta yan na nakaluhod lang mula sa labas hanggang sa altar. Nakaluhod yan. May panata sila. They're serving the idols. Pero tayo na na-save, we are now serving the living and true God. Ibig sabihin, pag na-save talagang isang Christian, it will lead us to serve. And in every service, sabi ko nga, every service, all kinds of service in the church, all kinds of ministry in the church, ang pinaka-goal is to be a witness to the lost world. Ulitin ko, useless lahat ng ginagawa natin sa church if we are not winning souls. Why? Anong binabasa natin? Bible. Anong pinaka-purpose ng Bible? 1 John chapter 5 verse 13. Anong pinaka-purpose ng Bible? Ako pag nagpipreach ako kuminsan, iniisip natin ang gandang mag-preach, gustong-gusto natin mag-preach. Pero anong pinaka-purpose ng 1 John chapter 5? Tingnan nyo lang yung 1 John. Chapter 5 verse 13. 1 John chapter 5 verse 13. Ano ang pinaka-purpose ng Bible? Okay, pakiano nga lang, Brad, yung 1 John 5:13, sabi diyan, these things have I written unto you. Isinulat ang mga bagay na ito, that ye believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, that ye may believe on the name of the Son of God. Isinulat yung Bible para ang mga tao manampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos, para matiyak nilang buhay na walang hanggan. At para manampalataya sila sa pangalan ng anak ng Diyos. That is the main purpose of the Bible. Now, kung marunong ka lang mag-preach but you are not witnessing, useless. Saan natin kinukuha yung mga songs natin? Saan natin kinukuha yung hymnal yung mga song natin sa hymnal? Saan natin kinukuha yung mga song na tinutugtog? Lahat yan may kinalaman sa gospel of the Lord Jesus Christ. Kaya nga mahalaga ito. Mahalaga na meron tayong pag-witness. Pwede tayong mag-serve sa Panginoon na parang ginagawa natin lahat, pero sabihin ko sa inyo, if we are not witnessing, then hindi mo nagagawa yung kalooban ng Panginoon that you are saved to serve Him as a light. Amen? Ang La Loma Baptist Christian Academy is a ministry. Dapat lahat ng mga teacher nagsosoul winning. Dahil staff worker ka ng La Loma Baptist Christian Academy. If you are just teaching nagtuturo ka lang, useless kung nagtuturo lang tayo. God will not bless LBCA hanggat hindi tayo magwi-witness. God will not bless every ministry sa church natin hanggat hindi tayo nagwi-witness. Ang pinakamalaga, pag-witness. Amen? Number 2, you need to confirm your spiritual gifts. You are called to save. Na-save tayo by the grace of God through faith, but tayo ay na-save to serve. And another thing, you need to confirm your spiritual gifts. Ito yung problem sa pag-confirm. How to discover or how to confirm ang spiritual gifts. Spiritual gifts are often confirmed through action, not observation. Huwag mo sasabihin, titingin ka sa salamin, ano kaya spiritual gift ko? Hindi mo makikita yun sa salamin. Amen? Amen? Hindi mo makikita yung spiritual gift mo sa pamagitan ng pag-aaral. Ano ba yung temperament ko? Kahit alam mo kung ano-ano yung mga temperament. Alam mo yung choleric, alam mo yung phlegmatic, alam mo yung sanguine, alam mo yung melancholic, alam mo yung mga strength, alam mo yung combination ng mga spiritual gifts o ng temperament. Pero hindi mo madidiscover yan unless may ginagawa ka. Unless you involve yourself. Hindi mo maano yan, parang bang iisipin mo, pag-iisip ka, hihiga ka, ano kaya yung spiritual gift ko? Hindi yan parang one tamad na, gusto ko yung bayabas na yan. Hintayin kong mahulog. Amen?
Amen? Gusto natin magkaroon ng spiritual gift. Alam niyo maganda? Huwag ka mag-observe. Subukan mo mag-minister. Mag-test, iano mo yung sarili mo. 1 Peter chapter 4 verse 10. As every man hath received the gifts, or the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. Ano yun, tayo ay naka-receive ng spiritual gift, ang pinaka-purpose to minister as a good steward of the manifold grace of God. Dapat mag-minister ka. You discover, no? Ang dami mo alam na spiritual gifts, pinag-aralan mo yung spiritual gifts, naririnig mo yung mga spiritual gifts, but you will not discover it. You cannot confirm it unless you serve God. Ibig sabihin, lumabas ka sa sa four corner ng buhay mo. Okay? Lumabas ka sa mag-serve ka. Magkaroon ka ng way na ito ang isang bagay, no? Every person, ini-empower tayo ng Holy Spirit. Sino sa inyo gusto nyo ma-experience ang power of the Holy Spirit? Okay pa ba kayo? Gusto nyo ma-experience ang power ng Holy Spirit? Gusto nyo ma-experience kung paano siya mag-work? Serve Him. Mag-serve ka. Tingnan yung sinabi dito. Tingnan yung mga verses na to. Acts chapter 1 verse 8. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the uttermost part of the earth. Sino nakaka-experience ng power of the Holy Spirit? Sino yung nag-i-enjoy sa power of the Holy Spirit every time you witness? Alam niyo, isang bagay na natutuwa ko sa witnessing, hindi ko kilala yung taong kinakausap ko. Hindi ko alam kung ano yung need niya. Pero pag pinag-pray mo, Lord, tulungan mo ako maging witness, magbibigay ang Panginoon ng wisdom sa iyo na hindi pare-parehas ang sinasabi mo sa witnessing. Hindi pare-parehas yung approach sa witnessing. Hindi pare-parehas na burst agad, meron at meron ka. Nung winitnessan ako ni Pastor Tokero, alam ko na yung 4 points kung paano masave. Pero ibang-iba yung Colossians 2:10 na nagkaroon ng pivotal sa akin dahil yun ang hinahanap ko. Ang dami ko ng pinupuntang reliyon, parang may kulang. Then sinabi niya in Colossians chapter 2 verse 10, and ye are complete in Him. Nasabi niya sa akin, hindi ang reliyon ang makakapagkumpleto sa iyo, kundi ang makakapagkumpleto sa iyo ang Panginoon Jesucristo. Yun yung pivotal point sa buhay ko. Yun yung need ko. Yun yung things na hinahangad kong marinig bago ko pakinggan yung gospel. Listen, may power ang gospel, but if you will not listen to the Holy Spirit kung paano mo i-approach, halimbawa, may sakit, no? Mamamatay na. Tapos ang tanong mo sa kanya kung mamamatay ka ngayon, nanay. No? Saan ka pupunta? Baka sampalin ka ng tao. Baka sasabihin, umalis ka dito. Mamamatay na nga, ang tanong mo pa agad kung mamamatay ka ngayon. Parang gusto mo pa ako mamatay ngayon na. May mga times na hindi tama yung approach na yun. Amen? May mga times na kailangan niya marinig. Ang dami niya nararamdaman, hindi niya maintindihan yung nararamdaman niya, then sasabihin mo sa kanya, pwede mong gamitin yung verses na John 3:16 ka muna, yung love ng Panginoon. Pwede mong gamitin sa kanya na ang Panginoon ay nagkikare sa kanya. Pwede mong sabihin yung mga verses ng Panginoon, alam niya yung nangyayari sa kanya. And once na narinig niya yung gusto niyang marinig, yung bagay na ng longing ng kanyang heart, it will be easy na i-share yung gospel. That's why doon mo mararamdaman. Hindi mo kilala yung tao. Pero may bibigay na wisdom sa iyong Panginoon. And sometimes magugulat ka na lang, paano ko nagawa yung pag-witness na yun? Nagawa mo yun through the power of the Holy Spirit kasi nagsimula kang mag-witness. Pag may ginawa ka sa Panginoon, tandaan nyo to, lahat ng ginagawa natin dito sa church, lahat ng spiritual gift is nagagawa spiritually, not by natural men. Hindi ng natural men. Alam niyo, kung gagawin lang natin na isang natural man by the strength of yung by the strength ng ating, yung strength ng sarili lang natin, alam niyo ang tendency, kayang gawin yan ng tao. Nakakita na kayo ng tao na kapag nagsalita umiiyak, pero drama lang.
Kayang gawin niya ng politician. Kayang gawin niya ng mga artista. Kayang gawin niya ng mga tao na sanay na umiyak. Pero ibang-iba kapag nakita mo na, pag wini-witnessan mo na tinas ka ng Holy Spirit, may ginagawa ka para maglingkod, sabihin ko sa iyo, iiyakan mo isang bagay. Nandun ang emotion mo, nandun ang heart mo. And sabihin ko sa inyo, hindi mo mapipigilan yung sarili mo. Nasasabihin mo isang bagay, dahil nandun yung heart mo, nandun yung emotion mo, hindi ka parang tuod, hindi ka parang robot. Because the Holy Spirit is working. Something na hindi mo alam, something na hindi mo kaya, pero nakikita mo yung working ng Holy Spirit because you're doing something for Him. Doon nagsisimula. Yun yung na-enjoy mo. Sabi nga sa Colossians chapter 1 verse 29, whereunto I also labor, striving according to His working, which worketh in me mightily. Once na may ginagawa ka na sa Panginoon, hindi mo makakita, hindi mo ma-explain, Lord, grabe yung pag-work mo mightily sa akin. Nangyayari yan when we start serving the Lord. Kaya hanggat hindi ka nagsuserve, Huwag mo sabihin, Holy Spirit, empower me. Anong gagawin mo para empower ka ng Holy Spirit? The Holy Spirit will just empower you if you will just serve. While serving the Lord, may makikita mo yung empowerment ng Panginoon. In 1 Corinthians chapter 15 verse 10, But by the grace of God, I am what I am. And by His grace which I was bestowed upon me, was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Ang dami niyang ginagawa. Ang daming ginawa ni Apostle Paul, ang daming sacrifice ni Apostle Paul, pero masasabi niya later on, yet not I. Hindi ako, but the grace of God which was with me. Nakikita niyo yung pagkakaiba? Now you are serving not because you are skillful, you are serving because you are good, you are serving because you are fluent sa maraming bagay, hindi ka na ginagawa mo yan. Hindi mo ginagawa sa pamagitan ng natural na katawan, but spiritually. Doon mo ma-experience. Alam niyo, ito yung pagkakaiba ng pagsuserve. Spiritual gift is not done through natural man, but through the spiritual man. It is something we cannot do. Something that you cannot do alone, but something you can do because of the power of the Holy Spirit. So unless you decide to serve God, you cannot confirm it. Unless you start to serve God, hindi mo ma-discover kung ano yung spiritual gift. Singles, sa mga single, gusto niyo bang effective way para malaman nyo who is the right person for you? Okay? Sino sa inyo mga singles na naghahanap ng right person? O kahit na sino na? No? Sana hindi kahit na sino, Lord. Kung sino yung unang pumasok dyan sa pintuan, yun na lang. No? Eh paano kapag babae ka, babae din pumasok? No? Meron nag-pray na isang Bible school student daw dati, panahon ni Pastor Brown, sinong unang papasok na babae? Eh ang pumasok si Mrs. Brown. Alam nga naman si Mrs. Brown, liligaw. Okay? So paano mo mahanap yun? No? Ito lang advice ko sa mga singles. Serve God. Pastor, paano mo masasabi yung serve God? Ephesians chapter 4 verse 16. Ephesians chapter 4 verse 16. For whom the whole body fitly joined together, compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working of the measure of every part, make it increase the body unto the edifying of itself in love. Okay? Pakiano nga lang, Brad, yung Ephesians chapter 4 verse 16. Ito yung isang gusto ko makita nyo lang, no? Every part sa church, itong pinakano natin, no? Lahat tayo, para tayong, sabi nga, di ba, pag pinag-aralan natin yung spiritual gift, para tayong bahagi ng katawan. Bawat bahagi may ginagawa para sa ibang bahagi. Yung kamay, hindi nabubuhay para lang sa kamay. Yung kamay ginagamit para yung tubig may pasok mo sa bibig. Yung kapaan, naglalakad dyan para may magawa ka at para mag-accomplish lahat. Lahat yan, yung every part is supplying. Now, anong kinalaman nito in finding the right person? As you serve the Lord, sabihin ko sa inyo, madidiscover mo yung spiritual gift mo at makikita mo rin kung ano yung kailangan mo spiritual gift that will complement sa spiritual gift mo.
Maaaring mahirap unawain niya na pero sometimes kapag naghanap kayo sa worldly system, ganito eh. Basta maganda yan. Meron kang nilagay na, mga iba ganito yung ginagawa eh. Sa mga lalaki magsasabi, ito yung gusto niya. Halimbawa lang ito, hindi ko ibig sabihin na Okay? May mga iba nagsasabi, maputi, mahabang buhok. Ang daming mga lalagay na qualification. Okay? Ganito dapat ang height, ganito dapat. Yung bang mga ganon. Okay? Pero, tinignan mo lang is physical. Ganon din ang babae. Sasabihin nila, tall, dark, and handsome. Okay? Physical lang tinignan mo, pero hindi mo tinignan kung magko-complement ba sa'yo. Sabihin ko sa'yo, kahit gaano kaganda yan, kahit gaano kagwapo yan, kung hindi ang kalooban ng Panginoon someday sa'yo, pagsisisihan mo lang din. Because hindi nag-complement. Tandaan nyo to, we are saved believers. Na-save ka, nandiyan ka na ngayon sa ng Panginoon. So dahil ikaw ay saved, ang consider mo dapat saved. Dahil ikaw ay saved, dapat ang i-consider mo hindi lang saved, dapat spiritual. Para matulungan kang lalong maging spiritual, para lalong lumapit ka sa Panginoon. Any relationship na lumalayo sa Diyos, hindi tamang relationship. Nakuha niyo ibig sabihin? Any relationship na lumalayo sa Panginoon, hindi good relationship. Relationship na lumalapit sa Panginoon, yan ang good relationship. At maganda yan kapag hahanapin nyo. Kaya nga, isang bagay na gusto kong gawin ng mga sa mga singles, sa singles fellowship, involve yourself sa pagsuserve sa Panginoon, mahanap mo yung right person. Kasi pag mahal ng tao na yan ng Panginoon, hindi mahirap yan magmahal sa'yo. Pag may takot yan sa Panginoon, takot yan mang babae, man lalaki. Amen? Amen? Maging faithful sa iyan. At kung makikita nyo yung ibang-iba, you will complement. Kapag ginawa natin ito, makikita nyo, iba yung way ng pagliligaw sa pagdating sa church, pagdating sa Christian. And sabihin ko sa inyo, marami ng mga tao, marami na tingnan nyo ang celebrity. Ang gaganda ng kanilang mga pinapakita sa celebrity, pero naghihiwalay. Pero ang pinakamaganda, yung bang may edad na pero nag-holding hands pa rin. May edad na pero lalong nagiging sweet. Amen? 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 Alam niyo kung bakit? Pag pinagtagpo kayo, spiritually. At ang pinakamaganda dyan, nagtagpo kayo because you are serving God. Serve God. It is also another way sa natin, sa Christian, sa mga ibang natin. For those who desire to do something, kung meron kayo mga dinidesire, kapag may dinidesire kayo na gusto mong ibigay sa'yo ng Panginoon, the effective way to claim it is to serve Him. Meron kayo isang bagay na pinagpipray, mag-serve ka sa Panginoon. Psalms 37 verse 4, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Unless you delight yourself in the Lord. And how to delight the Lord? Serve Him. Kaya kung minsan hindi tayo binibless ng Panginoon, hindi powerful yung ating prayer, why we are not delighting Him. At madidelight natin ang Panginoon hindi sa pag-attend lang sa church, serve Him. Hindi lang sa paggawa dito sa church, serve Him with all your heart. Dahil hindi lang gusto ng Panginoon na may ginagawa ka sa church. Gusto niya yung mula sa puso. Number 3, for the sake ng time, consecrate your spiritual gifts. Consecrate your spiritual gifts. To consecrate, it means to intentionally set your spiritual gift apart for God's exclusive use and purpose. Ilalagay mo intentionally, set apart mo ang sarili mo para gamitin ka ng Panginoon. Kaya as we journey in serving the Lord, you realize that you are saved by grace, not of works, and God called you to serve Him. Second is to confirm it as you experience God's power while serving Him. Then number 3 is by consecrating it to the Lord. One of the most popular verses or passage
na nire-recite but actually nire-reject ng karamihan. Alam niyo kung ano? Romans chapter 12 verses 1 and 2. Tingnan niyo yung sinabi sa Romans chapter 12 verses 1 and 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. But you cannot do Romans chapter 12 verse 1 unless willing kang gawin yung verse 2. Ano yung verse 2? But be not conformed to this world. Huwag natin gayahin yung mundo. But by renewing, but ye transform by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, what is that acceptable, what is that perfect, and what is that will of God in your life. Good, acceptable, perfect, and will of God. Malalaman mo yan kapag nag-serve ka sa Panginoon. Again, hindi mahirap mag-present ng sarili natin unless you are willing to conform or to transform yourself sa kalooban ng Panginoon. So I pray na meron kang desire. Lord, I want to see what is good. I want to learn what is acceptable. I want to learn what is perfect. And I want to learn your will. Amen? Hindi mo pwedeng i-present ang sarili mo basa-basa without doing that. Alam niyo kung bakit nasabi ni Apostle Paul yung Galatians 2:20? I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, because He consecrated already Himself. But Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. You are living for the Lord. And by the way, huwag mong isipin that if you are living for the Lord, you are depriving yourself. Sino sa inyong thinking nyo na kapag ka namuhay kayo para sa Panginoon, you deprive yourself? Pastor, kapag nag-serve ako, dinideprive ko na yung sarili ko. Sa maraming mga bagay na ini-enjoy ng mundo. Ini-enjoy nga ng mundo eh. Actually, hindi mo dinideprive yung sarili mo. You're giving the best for yourself. Amen? Alam niyo yung mga ginagawa sa mundo? Walang satisfaction. Okay. Sino sa inyo gusto nyong, sa mga kababayan, sino sa inyo gusto nyong bumili ng maraming yung beauty products? Okay? Kahit anong gawin natin na beauty products, no? Pero sabihin ko sa inyo, walang contentment. Walang contentment. Tingnan niyo yung mga artista. Maganda na sila. Ang ganda ng makeup, ang gaganda na ng ano, ang dami na nilang magaganda ano. Meron silang access sa magagandang klase ng mga cosmetics. Pero hindi nyo mahalata, ano pang gagawin nila? Magpapa-opera pa. Walang contentment. Magpapatangos ang ilong, matangos na, papatangusin pa. May pisngi na maglalagay pa ng additional na pisngi. Amen? 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 Hindi mo walang contentment sa mundo. Pag pumunta kayo sa Indonesia ba yun o sa Cambodia o sa Thailand? Hindi ko pa nakita sa Thailand, pero meron ako nakita sa Indonesia or sa Cambodia na even, alam niyo yung pag pumasok kayo sa Divisoria, yung mga pwesto-pwesto na ganon, yung mga ordinaryong pwesto, literal na nakita ko sila na pinapalitan yung nagtatanim sila ng mga eyelashes sa mata nila. Tapos may makakasalubong ka sa escalator na yung ilong niya binago. Ginawa lang hindi sa clinic. Sa ordinary stall. At gusto ko nga i-video kung pwede ko na i-video yung nakita kong ginagawa ng tinataniman ng mga. Sabi ko, hindi ka makukontento. Sabihin ko sa inyo, lahat ng nasa mundo, ang ginagawa ng mundo ganito. Gusto niyang ibigay sa iyo yung pinakakala mo best para hindi mo makita yung best na ibibigay ng Panginoon.
Amen? Samantalang pagdating ng rapture, eto lang ha, pagdating ng rapture, pinalitan mo ilong mo, babalik din sa dati. Pinapalitan mo yung pisngi, pagdating sa rapture, babalik sa dati. Pero glorified body. Amen? Walang kakontentuhan ng mundo. Ang hirap i-explain pero ang pinaka-best, hanapin mo ang Diyos ang makakapagbigay by serving Him. Ibang-iba. Kaya nga pag ginawa mo yung Galatians 2:20, basahin mo rin yung verse 21. I do not prostrate the grace of God. Kasi ang pinaka-goal natin is, Lord, na-save ako by your grace. Then since ako ay na-save by your grace, I will serve. You are saved by grace, serve Him by grace. Amen? Amen? 1 Corinthians chapter 9 verse 27, sabi ni Apostle Paul, I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means when I have preached to others, I myself should be a castaway. Dinidisiplina ni Apostle Paul ang kanyang sarili. Why? Because he wants to be used by God. As an athlete, hindi ka pwedeng lumaban kung ikaw ay hindi fit. Tama? Sabihin ko sa iyo, sino sa inyo hindi nyo gustong katulad na magkaroon kayo ng katawan na katulad ng isang disiplinadong atleta? Maganda yung katawan ng isang disiplinadong atleta. Ibig sabihin, spiritually, maganda ang itsura ng isang tao na spiritually fit for the master's use. Amen? And lastly, continue to serve God. Continue to serve God. Okay? Mag-serve tayo continuously. Deuteronomy chapter 2 verse 20, Thou shalt fear the Lord thy God. Him shalt thou serve, and to Him thou shalt cleave. Okay? To Him shalt thou cleave. Ano ibig sabihin ng cleave? Cleave means to cling firmly, to remain attached, to hold fast with loyalty and commitment. Gusto ng Panginoon kapag nag-serve ka sa Kanya, merong commitment. Amen? A lifelong commitment ito. Tingnan niyo ang Genesis chapter 2 verse 24. Ang gusto niya is parang commitment ng husband and wife. Therefore shall a man leave his mother and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Ang gusto ng Panginoon na commitment is a lifelong commitment. Exclusive. It is a covenant bond, like a commitment sa husband and wife. Anong commitment sa husband and wife? Till death do us part. Pag nag-serve ka sa Panginoon, sabihin mo sa Panginoon, Lord, hanggat buhay ako, magsuserve ako. Amen? Hanggat buhay ako. Another thing, Joshua chapter 23 verse 8, But cleave unto the Lord your God as ye have done unto this day. Isang bagay na makikita natin dito is we need to remain loyal to God, holding tightly to Him in obedience and in love. Dahil sabi niya dito, Lord, magkiklib ako sa iyo. Susunod ako palagi sa iyo, Panginoon. Okay? Another makikita natin sa buhay ni Ruth, yung unwavering devotion and faithfulness despite of hardship. Kapag nagkaroon tayo ng commitment sa Panginoon, Lord, whatever happened, whatever hardship, whatever discouragement, whatever challenge, magsaserve pa rin ako. Ruth chapter 1 verse 14, tingnan yung sinabi niya dito sa verse 14 hanggang 16 and 17. And they lifted up their voice and wept again. Okay? Si Orpah, he kissed her mother-in-law, pero umalis. But Ruth clave unto her. Nag-clave siya Ruth sa kanya. Tingnan niyo yung sinabi niya sa verse 16. Ito yung sinasabi ng mga kinakasal, pero ito ay sinabi ng daughter-in-law sa kanyang mother-in-law. Anong sabi ni Ruth? And Ruth said, Entreat me not to leave thee,
or to return from following after thee. For whither thou goest, I will go. Where thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people. Thy God be my God. Verse 17. Where thou diest, will I die. Where thou will be buried, the Lord do so to me, and so and more also, if I ought but that part thee and me. Alam yung commitment na gusto ng Panginoon is a commitment na katulad ng commitment na ginawa ni Ruth. It is a commitment na, Lord, wag mo akong hayaan na mawala sa'yo. Lord, kahit anong mangyari, I want to cleave to you. Kung saan mo ako gustong pumunta, doon ako pupunta. Kung saan mo ako gustong mamatay, doon ako mamamatay. Kung saan mo ako gustong ilibing, doon mo ako ilibing. Basta hindi ako aalis sa'yo. Whatever hardship. Amen? Alam niyo ibig sabihin ng Hebrew word na cleave? Or cleave? To cleave means, nakakatuwa lang kasi ang meaning niya, stick like a glue. Naalala yung sinabi ni Pastor Brown? Stick like a bubble gum. Ang kulit ng bubble gum, no? Sino sa inyo nalagyan ng bubble gum sa ulo dati? Grabe, no? Kapag nalagyan ka ng bubble gum sa ulo, lalo-lalo na kapag dumikit dito sa, yung okay lang kapag mahabang buhok mo, tapos pwede mong ikat eh. Pero kung dito na ilagay, ang hirap ikat dahil pag kinat mo, meron kang kailangan mong tanggalin lahat. So, minsan hindi na tinatanggal ng iba eh. Kaya ang dami mong lalagyan mo ng gas, lalagyan mo ng kung ano-ano. Tapos pag pa naman ng bubble gum, ang kulit. The more na tinatanggal mo, grabe yung dumikit. meron pang hila na eh. Pero ganun ang gusto ng Panginoon, yung dabak. Na ibig sabihin ng cleave is to cling, to stick like a glue, pursue closely. So, once we serve Him, we may be discouraged sometimes, we may feel exhausted sometimes. If you need to stop just to regain i-regain mo yung strength mo. I-regain mo, but never stop. But never quit. Amen? Kahit na mahirap na yan, kahit na bumibigat na, someday, magbibigay ang Panginoon ng Aaron and Hur to encourage you. Amen? Pero mag-serve lang tayo. Wag mong i-give up ang pagsuserve sa Panginoon even during hardship. So apat yan, call to serve, conform your spiritual gift, consecrate your spiritual gift, and continue to serve God till death do us part. Amen? Amen? It must be a commitment. Maming hapon, ang message natin is serving the Lord, preparation for the judgment seat of Christ. Okay? Serving the Lord, preparation for the judgment seat of Christ. Pwede tayong tumayo, magkaroon lang tayo ng short invitation. So mamaya, meron tayong mga folder dyan sa baba, prepare na mga Bible College. Tingnan mo kung ano yung mga ministry na gusto mong, Lord, kung ikaw ay Christian, ito yung mga decision na gagawin mo. You need to acknowledge that you are saved through the grace of God by faith, but you are saved unto good works. Ibig sabihin, pagkatapos mo saved, dapat mag-serve ka. And you can only confirm or discover your spiritual gift kapag nag-serve tayo. At kapag nag-serve tayo, i-consecrate mo yan, ipag-pray mo yan, Lord, iingatan ko tong opportunity na to. I-treasure ko yung every opportunity to serve you. Gagawin ko yung pinaka-best to serve you. And number 4, pag-pray mo na, it will be a lifelong commitment. Continue until the end. So habang tumutugtog ang ating pianist, hindi na natin patatagalin nating invitation. If God spoke to your heart, our journey in serving the Lord, start with our salvation. Once na ikaw ay na-saved, na-realize mo that you are saved to serve. Second, you need to discover your spiritual gift by serving Him. Okay? Kung meron tayong gagawing decision, maganda dito sa altar,
Ilapit natin dito sa altar. Then number 3, consecrate mo yan. At tuloy ka lang sa pagsaserve sa Panginoon. Now, if you are a visitor ngayong umagang ito at wala ka pang katiyakan ng kaligtasan, kanina, in-emphasize ko, ang kaligtasan hindi sa pamagitan ng reliyon, hindi sa pamagitan ng good works. Katulad ng magnanakaw sa cross, wala nang pagkakataon para bumaba, para gumawa ng pagpapasya. At wala na rin siyang kakayanan para magpalit ng religion o magbagong buhay. Pero tumanggap siya sa Panginoon. And that day, sabi ng Panginoon, today thou shalt be with me in paradise. Kung ikaw ay wala pang katiyakan ng kaligtasan, kaibigan, ang kailangan mo lang manampalataya ka sa Panginoon. Kung gusto mong tanggapin at may paliwanag ito sa iyo maigi, taas mong kanang kamay mo, bigyan kita ng counselor. Meron ba sa atin? Diyan sa taas, dito sa baba? Kung meron may gustong tumanggap sa Panginoon Jesucristo bilang tagapagligtas, o gusto mong may paliwanag sa iyo ng maigi ito, bigyan mo kami ng time, i-share namin sa iyo. Pakitaas ang kamay kung meron sa atin. Okay, kung wala, sa ating mga bisita, simple lang kung gusto mong tanggapin ng Panginoon. Pwede mong gawin yung decision na ito sa sarili mo mamaya. Una, aminin mo sa Panginoon na ikaw ay makasalanan dahil ang sabi sa Bible, lahat tayo makasalanan. At kahit isang kasalanan, hindi tayo karapat-dapat sa langit. Dahil si Adan at Eva nasa paraiso na, pero because of one sin, hindi na sila karapat-dapat sa langit. So ganun din tayo, hindi tayo karapat-dapat sa langit because of sin. At dahil sa kasalanan, kailangan mo ma-realize na ang kasalanan may kabayaran. At ang kabayaran ng kasalanan ay pagtungo sa dagat-dagatang apoy. Pero pangatlo, namatay si Jesus Christ para sa iyong kasalanan. Sabi sa Romans chapter 5 verse 8, but God commended this love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kahit makasalanan ka, namatay si Jesus Christ at minahal ka niya. Namatay siya para sa iyong kasalanan. At ang pinakalas na kailangan mo lang gawin, Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kailangan mong tumawag. Kung gagawin mo yan, personally, yan ang way para ikaw ay ligtas ng Panginoon. Okay? Sa ating mga member, ay pa rin ma-realize natin to. Lahat tayo ay tinawag para maglingkod if you are really saved. If you are really saved. At mararamdaman mong Holy Spirit working in you mightily if you are serving. Hindi mo na mararamdaman yung Holy Spirit na nagwo-work sa'yo. Honestly. Pag hindi ka nagsaserve with all your heart. So mamaya yung message is about the judgment seat of Christ para ma-realize natin na ang pagsaserve is not just serving. It must be a service, true service to the Lord from the heart. Okay? So let's pray. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat pong muli sa binigay niyo po, Panginoon, na message this morning. Maraming salamat po for the opportunity, Panginoon, na may preach ang inyong salita. At dalayan ko rin po, Panginoon, na tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat mananampalataya na naririto. Tulungan niyo po kami, Panginoon, to see and to acknowledge, Panginoon, to realize na isang purpose, Panginoon, bakit kami po, Panginoon, ay buhay pa pagkatapos namin magligtas is to serve you. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maglingkod kami ng buong puso, Panginoon. At hindi lang po, Panginoon, just as an ordinary service from the flesh, but a spiritual service from the heart. Tulungan niyo po kami, Panginoon, to experience again your working. To experience again, Panginoon, ang inyong biyaya, Panginoon, sa aming mga buhay. Palayan niyo po ang lahat na ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.